Sa gitna ng issue, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa politika ng Pilipinas, bihira ang katahimikan, lalo na kapag ang usapin ay impeachment. Isang salitang may bigat, may implikasyon, at may kakayahang yumanig sa pamahalaan. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang mga pangyayari sa likod ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga aligasyon, ang proseso, at ang posibleng epekto nito sa bansa. Sino si Sara Duterte? Si Sara Zimmerman Duterte ay anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating alkalde ng Davao City at noong 2022, nahahalal bilang ika-15 na Vice-Presidente ng Pilipinas na may pinakamataas na boto sa kasaysayan ng bansa. Bukod sa pagiging Vice-Presidente, siya rin ay hinirang bilang kalihim ng Department of Education, isang posisyong may malaking responsibilidad at pambansang saklaw. Ano ang impeachment? Ang impeachment ay isang konstitusyonal na proseso upang panagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon sa saligang batas, maaari itong isang laban sa Pangulo, Vice-Presidente, at iba pang opisyal sa mga kasong tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Hindi ito hatol. Isa itong proseso ng investigasyon at paglilitis. Ang mga impeachment complaint. Noong mga nakaraang buwan, tumanggap ang House of Representatives ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ilan sa mga ito ay inihain ng mga party list group at civic organizations. Kabilang sa mga aligasyon ang umano'y maling paggamit ng pondo, mga issue sa pamamahala, at paglabag sa tiwala ng publiko. Mariing itinanggi ng Vice-Presidente ang mga paratang at iginiit na ang mga reklamo ay walang sapat na batayan. Panig ng Vice-Presidente. Sa kanyang mga pahayag, tinawag ni Vice President Duterte ang impeachment complaints bilang isang baseless at politically motivated na hakbang. Ayon sa kanya, ginagamit umano ang impeachment bilang sandata sa politika, sa halip na isang lehitimong mekanismo ng pananagutan. Binigyang diin din niya na handa siyang harapin ang anumang proseso, ngunit naninindigan siyang wala siyang nilabag na batas. Proseso sa Kongreso. Kapag naisampa ang impeachment complaint, ito ay sinusuri ng House Committee on Justice. Dito tinutukoy kung sapat sa forma at substansya ang reklamo. Kung mapagbotohan at umusad ang impeachment, saka pa lamang ito ihaharap sa Senado para sa paglilitis. Isang prosesong bihirang mangyari at mas bihirang magresulta sa conviction. Reaksyon ng publiko at mga analyst. Nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang mahalagang siyasatin ang anumang aligasyon laban sa matataas na opisyal. Samantala, ang iba naman ay naniniwalang ito ay bahagi ng mas malalim na hidwaan sa politika. Ayon sa ilang political analysts, ang impeachment ay hindi lamang usaping legal, ito rin ay usaping pampulitika. Posibleng epekto sa bansa. Anuman ng kahihinatnan, ang usapin ng impeachment ay may epekto sa tiwala ng publiko, sa katatagan ng pamahalaan at sa direksyon ng politika ng bansa. Para sa ilan, ito ay pagsubok sa demokrasya. Para sa iba, isa itong paalala na walang sinuman ang higit sa batas. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay nananatiling isang bukas na kabanata sa kasaysayan ng politikang Pilipino. Isang isyong patuloy na susubaybayan, susuriin, at pagdedebatihan. Sa huli, ang katotohanan ay hindi lamang nabubuo sa mga paratang, kundi sa proseso, ebidensya, at pananagutan. Ito ang kwento sa likod ng issue. Ito ang dokumentaryo ng isang demokrasya sa pagsubok.